Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating pong minamahal na kapatid, ang ating kapamangaral, beloved co-preacher, beloved Brother Sunny. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Inamahal, minsan na pa tayong dumalangin upang tayo po ay kabayan at patubayan ng ating dakilang Diyos sa ating isasagawang pag-aaral, pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin. Dakilat mo pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Sus, amang banal minsanan pa, sa naon ng panalangin ng aming minamahal at kailangan ng pastor and time prophet muli ang bawat iya sa amin o sa puso nagpupuri, nagpapaabot ng dakilang pasalamat na muli namin napaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon. Muli kami humihingi ng kahabagang kapatawaran sa mga nasumpungan, mga nasabi, naisip, nakilos man, hindi mo kinilugdan, patawaran bawat sa amin, pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ito ng paghahayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labi. Sige lang sa akin, walang magagawa. Malinaw pong ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa nakikinig sa mga oras ito. Kaya't sa mahat pagpalain, tupos sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama namin sinasaway, lahat ng uri, demonyong wasanas, lumayas ka sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan nagpapaabot isang taas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal. Una, tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin pinagpapaabot ng doble paggalang, respeto sa ating minamahal at ginangan ng Pastor, our dearly beloved evangelist, Will Distad Almeda, a man of God, prophet of God. Ganoon din po sa ating beloved San Pastor, Nina C. Almeda. At patuloy po nating inaalam mga turot aral na mabuting bagay sa bawat sa atin. Respeto at paggalang din po, pagbati sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. Paging sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal na bisita, at sa lahat po ng mga nakaantabay sa mga oras ito, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dyan po sa ibayong dagat, isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dakila ang Diyos. Mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na mahal, totoong mapagpala ang ating dakilang Diyos. Totoong mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit inamahal? Biblia nagsasabi na bagamat tayo hindi karapat-dapat, subalit sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya napakapalad po natin, minamahal. Bakit? Dahil nasumpungan po natin ang dakilang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nagbigay sa atin ng dakilang kaligtasan. Amen? Dahil Biblia nagsasabi ng mahal na wala pong ibang magbibigay ng dakilang kaligtasan sa bawat isa sa ating mahal ko, buhay na walang hanggan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Kaya nga Biblia nagsasabi ng mahal ko, Gawa 4:12, pakibasa po. The book of Acts chapter 4, verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ito po sa mga gawa, kabanatang 4, talatang 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa sino ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Napakapalad po natin, mahal, bakit dahil sumpungan po natin ang dakilang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon, na nagbigay sa bawat isa sa atin ng dakilang kaligtasan. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal, wala na pong ibang magbibigay ng dakilang kaligtasan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? At yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Gawa 4:12, na walang ibang pangalan sa silong ng kalangitan na ibinigay sa bawat isa sa atin na dapat nating ikaligtas kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen?
Siya lang pong mahal ang magbibigay ng dakilang kaligtasan. At yan pong mahal ay naranasan natin. Dahil ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa ating mahal ko ang dakilang kaligtasan. Na nung araw na mahal ko, tayo na andyan bilanggo sa kahirapan. Bilanggo sa mga sakit at karamdaman. Subalit ang ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan po tayong kalayaan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng uring na mahal ko ng mga sakit at karamdaman, problema, kabigatan, karamdaman sa ating buhay. Amen? Yan po ang mahal, ang dakilang pagpapala na makakamtan natin na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kinakailangan na mahal ko, ito po ay totoong pahalagahan po natin sa ating buhay. Amen? Yung dakilang kaligtasan na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, ito po ay pahalagahan po natin sa ating buhay. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal na kung pahalagahan po natin ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Makakamtan po natin ang dakilang pangako na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sabi ng mahal? Kinakailangan lang ng mahal ko na pagsumikapan po nating sundin ang nais at ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi? Hebreo 6:12. Pakibasa po. The book of Hebrews chapter 6, verse 12. That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Mga Hebreo Kapitulo 6, versikulo 12. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga katulad kayo sa mga nasa pamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng mahal? Makakamtan lang po natin ang dakilang pangako na ipinangako ng ating dakilang Diyos na mahal kung ating pagsusumikapang gawin ang bagay na ipinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Napagtiisan po natin ang lahat ng bagay na mahal ko sa ikaliligtas. Amen? Yan po ang mahal, ang nais ng ating dakilang Diyos na dapat po nating pagsumikapang gawin sa ating buhay. Napagtiisan po natin ang lahat ng bagay na mahal ko habang tayo nabubuhay dito sa lupa, habang tayo na mahal ko ay lumalakad ng naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil kung may sagwa po natin na mahal ko, na magtiisan po natin ang lahat ng bagay, ang pangako ng ating dakilang Diyos ay isa sa atin. At ano po ba ang pangako ng ating dakilang Diyos na inilaan sa bawat isa sa atin? Ano po ang sabi ng mahal ko? Makakamtan po natin ng mahal ang manang hindi nasisira. Amen? Na doon ay wala ng problema. Na doon ay wala ng kapighatian. Doon ay puro kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ng mahal. The book of Revelation, chapter 21, verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. The first book of the Kings, chapter 2, verse 3. And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Dito po sa aklat ng unang hari, Kapitulo 2, ang talatay 3. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos, na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises
upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabing ng mahal ko? Sa ating ng mahal ko na nagtitiis, gumagawa ng naayon sa pamantayan, kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabing ng mahal sa atin? Ay merong inilaan ang ating dakilang Diyos, ang manang hindi nasisira. Ano po ang sabi ng mahal ko? Apokalipsis 21:4, na doon ay wala ng kapighatian. Wala ng kahirapan. Wala mga sakit at karamdamang na mahal. Doon ay puro kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan pong namahal ay patuloy pong ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat iya sa atin. At yan po'y patuloy na ipamamahagi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat iya sa atin na totoong binanal, inaring ganap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasabi ng mahal, kinakailangan lang ingatan po natin, ng mahal ko, ang bilin na ipinagbibili ng ating dakilang Diyos. Ang utos ay pinag-uutos ng ating dakilang Diyos, ng mahal ko. Ingatan po ng mahal ko ang palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil dito po tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Dito po tayo kakahabagan ng ating dakilang Diyos. Dito po tayo pagiginhawahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pagiginhawahin po tayo ng ating dakilang Diyos. Mamumuhay po tayo ng punong-puno ng kagalakan sa ating puso at isipan. Amen? Pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon na mahal ko. Ibigay mo lang ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen? Lumakad ka lang ng naayon na mahal ko sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos sa buhay. At sasayo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng mahal, yung patotoo ng ating minamahal kapatid, ang ating beloved Sister Tess, na kung saan mahal ko, siya po, ang mahal ko ay nakasakay sa jeep. Dala-dala niya po, ang mahal ko, yung 9 na buwang gulang niyang anak. Napakaliit pang mahal. Siya po ay bumaba doon sa jeep, mahal, at tumawid po siya. Siya po ay tumawid. At hindi niya po nakita ng mahal na doon sa kanyang tatawiran, merong rumaragasang jeep. At hindi na rin po nakontrol ng jeep ni mahal, ng driver yung jeep. Binangga po ng mahal ko ang ating minamahal kapatid, 10 ng kanyang minamahal na anak. Ano po ang nangyari, mahal? Tinamaan po sa ulo yung kanyang anak na 9 na buwang gulang. Tumilapon po yung bata. At alam niyo po, minamahal ko, totoo ang Diyos natin ay nag-iingat ng kanyang mga banal. Amen? Dahil sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagawa ng pastor ng minamahal ko, ang ating minamahal kapatid at ang kanyang anak, minamahal ko, iningat ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinala po sa hospital ang minamahal para i-check, x-ray lahat, minamahal ko. Anong himala ng ating dakilang Diyos? Wala pong nakitang anumang fracture sa ulo ng bata, sa katawan, maging sa kanyang minamahal na ina, na andyan po kinamahal ang totoong pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Biblia nagsasabi, 91:11, minamahal. Ano po ang sabi ng mahal? Magpapadala ang ating dakilang Diyos ng kanyang anghel para ingatan tayo ng mahal ko na totoong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At itong mahal ko ay patuloy na ipamamahagi ng ating dakilang Diyos. Magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Patuloy na ibibigay na ating dakilang Diyos na mahal ang kanyang pagliligtas sa bawat iya sa atin. Amen? Patuloy lang tayong manikluhod, magsumamo, dumaing manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyan po tayo gagabayan ng ating dakilang Diyos na buhay naman sa ating buhay. Dahil tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, mahal ko, hindi sa ikapapahamak. Amen? Tayo tinawag ng ating dakilang Diyos sa ikababanal na kalakip nito ang pag-iingat at gabay, patnubay, proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At isang mabuting bagay na paglingkuran po natin ang ating dakilang Diyos na mahal. Amen. Paano po ba natin paglilingkuran ng ating dakilang Diyos sa ating buhay? Biblia nagsasabi na mahal na patuloy lang po nating luwalhatiin, pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa paghirang, pagkapili sa bawat iya sa atin. Amen. Ipahayag po natin, na mahal, unang Pedro 2:9, ipahayag po natin ang karangalan ni Yoong tumawag sa bawat iya sa atin.
mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen? Huwag po tayong manghinawag naman sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hanggat may magagawa kang mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, kinamahal ko, pag sumikapan mong gawin, kinamahal, dahil Biblia nagsasabi, tayo po ay magsisipag-ani sa kapanahunan. Amen. Hindi magiging walang saysay na mahal yung ginagawa po natin sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung pilit mong ipinapakita sa ating dakilang Diyos, na mahal ko, na ikay na andyan sincero, tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, higiting ipapakita ng ating dakilang Diyos na mahal yung kanyang pag-ibig, pagmamahal niya, kalinga, patnubay niyang mahal sa bawat isa sa atin. Amen. Kung yung magulang natin na mahal, pinapakitaan na, hallelujah, magulang natin, doon sa anak na totoong naglilingkod sa sumusunod sa kanyang minamahal na ina, minamahal na ama, na andong inamahal, siya'y binibiyayaan, siya po'y binibiyang inamahal ko, nang naayos sa kanyang pangailangan. Lalo't higit ang ating dakilang Diyos. Amen? Kapag napaluguran po natin ang ating dakilang Diyos, Biblia nagsasabing, inamahal ko, lahat ng bagay sa ikabubuti ay ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil tayo tinawag ng ating dakilang Diyos na mahal. Hinirang tayo ng ating dakilang Diyos na mahal ko. Hindi sa ikapapahamak. Hinirang tayo, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos sa ikababanal. Amen? Amen? At ang katawagan ng ating dakilang Diyos na mahal, Biblia nagsasayang na mahal ko na ito'y hindi saganang sa ating sariling kalakasan. Hindi saganang sa ating sariling kabanalan. Amen? Hindi saganang sa ating sariling karunungan. Amen? Ito ay kaloob ng ating dakilang Diyos. Ito po ay biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lumakad lang po tayo ng mahal ko sa harapan ng ating dakilang Diyos na mahal ko. Hindi sa kamangmangan, kundi lumakad lang po tayo ng mahal ng naayon sa karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Biblia nagsasabi, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pakibasa po kinamahal. Kilawang Timoteo 1:9, magkasunod na pong basahin. 1 Corinto 3:19. Second book of Timothy, chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. The first book of the Corinthians, chapter 3, verse 19. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Ito po sa kalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanatang 1, talatang 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na binigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng panahong walang hanggang. Ito po sa 1 Corinto, kabanatang 3, talatang 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabing ng mahal ko? Tayo tinawag na ating dakilang Diyos sa isang banal na pagkatawag. Amen. Ito hindi saganang sa ating sariling karunungan, katalinuhan. Ito ang mahal ko ay biyaya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil Biblia nagsasabi ng mahal ko, ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Biblia nagsasabi ng mahal ko na huwag na po tayong lalakad gaya ng mga mangmang, kundi unawain po natin kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos. At ano po ba ang kalooban ng ating dakilang Diyos na mahal ko? Niyaalay po natin ang ating sarili, haing buhay, banal na siya po nating katampatang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na wag na po tayo makipagkaisa pa sa layo ng sanlibutang ito. Amen? Upang maalaman po natin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Diyan po tayo na malahawakang totoo ng ating dakilang Diyos.
Amen? Diyan po tayong namahal, totoong gagabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga sakit karamdaman ng namahal ko, pagkalooban po tayo ng ating dakilang Diyos, ng dakilang kagalingan. Katulad yung patotoo ng ating minamahal kapatid, ng ating beloved brother Jerry. Ang kanyang karamdaman ng namahal, nung araw siya po ay may cancer sa kanyang baga. Wala na pong kagalingan. Halos lahat ng namahal ng kanilang kayamanan ay ibinenta nila, yung mga ari-arian niya, halos binenta nila ang minamahal. Maging mga alaga nilang hayop, ibinenta na nila. Magkaroon lang ng kagalingan yung kanyang minamahal na anak. At ang ating minamahal kapatid, beloved brother Jerry, yung namahal, yung kanyang karamdaman na walang kagalingan, naubos ang minamahal ko, yung mga kanilang pinansyal, wala pa rin pong kagalingan. Subalit ang siyang minamahal ko, inapaabutan ng dakilang paanyaya ng ating dakilang Diyos. Sa panahon ng pangaral, panalangin, pagluhod ng ating minamahal at ginagawa na pastor ng mahal ko, ang ating minamahal kapatid, siya po'y lumapit sa ating dakilang Diyos, ibinigay niya kanyang tiwala at pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon, at pagkatapos siyang tanggapin ang ating dakilang Diyos na mahal ko, yung karamdaman niyang namahal na walang kagalingan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung namahal, kailan pa yon? Dapat araw na lang ang binibilang niya. Kukunin na yung kanyang buhay. 90s pa yung minamahal ko. Tanungin po natin, nasaan po siya hanggang ngayon, minamahal. Kasama po natin nagpupuri, lumuluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga Biblia nagsasabi ng mahal na patuloy lang po natin panghahawakang matibay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay ng mahal, hallelujah, na ibinigay ng ating dakilang Diyos, ng mahal ko, ay bigay po natin sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa humirap, sa guminhawang ni mahal ko, paglilingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang naisang ating dakilang Diyos ni mahal ko. Dahil kung hindi po natin maisayong sundin, luwalatin, dakinay sundin ni mahal ko, ang tagubilin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ni mahal? Inilalagay po natin ang ating dakilang Diyos sa isang hayag na kahihiyan. Amen? Kaya isang mabuting bagay na mahal na pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay na mahal sa ating buhay. Ang ating dakilang Diyos, siya po ay nakatunghay sa bawat isa sa atin. Nakikita ng ating dakilang Diyos ang ating mga pangailangan. Amen? Na isang ating dakilang Diyos na mahal ko, na tayo po'y abutin ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pangyayari lang po na mahal ang lahat ng bagay kung tayo patuloy na mahal ko na maglilingkod sa ating dakilang Diyos at magsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't anong mahal ko, ang dapat po natin pagyamanin sa harapan ng ating dakilang Diyos, dapat po nating asamin upang manatili po sa atin ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng Pilipos 2:12 at huling talata, unang Juan 5:20. Maghanda na po ang ating minamahal mga awit, ating minamahal na manunugtog. From the first book of Philippians, chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. First book of John, chapter 5, verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him, that is true. And we are in him, that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawin ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, ang talatay 20. Na nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang namalang sinasabi ng banal na kasulatan?
na dapat po nating asamin bilang totoong mananampalataya ng ating dakilang Diyos, na dapat po natin pagyamanin, minamahal ko, hanggang sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinabi? Pilipos 2:12 na ating ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at may panginginig. Amen? Buong puso, buong kalakasan, minamahal ko, buong kaluluwa, ipagtatrabaho po natin, minamahal ko, ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung may sagwa po natin, minamahal ko, totoong mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay na nagbigay ng dakilang kaligtasan. Ano po ang sinasabi, minamahal ko? Unang 1:5-20, sa atin ang bagay na ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang inilaan ng ating dakilang Diyos, manang hindi nasisira, na doon, minamahal ko, ay wala ng kapighatian, wala ng luhang, minamahal ko, doon ay puro kagalakan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Papurihan natin ang ating dakilang Diyos na mahal. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, yan po ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Saan ka man naroon, makakamtan mong minamahal ang gintong panahon na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal ko, siya po'y nakatunghay. Siya po'y nakatingin sa bawat isa sa atin. Nakikita ang ating dakilang Diyos, minamahal, kaliit-liitan ng ating pangangailangan. Nakikita ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, ang ating mga puso't isipan. Nais ang ating dakilang Diyos na tayo po'y lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon.